kanyang inflation rate ay napakataas, 31.9%. Mula sa 4.7% na inflation rate noong Hulyo, umakyat ito sa 5.3% sa Agosto. Sangkap nga mga sibuyas, kamatis yan, lahat nagsitaasan. Nasa halos 6 na piso ang itinaas kada litro ng gasolina. Halos karoon din ng taas pasahe sa LRT1 at May ilang kabataan naman na hindi makakapag-aral dahil sa kahirapan. Ang ulo ng mga magulang ang pang-matrikula o ang pambili pati ng mga gamit pang-eskwela ng mga anak. Hirap pa rin tayo kahit nasabihin natin public kasi maraming inaasikaso na bibili. Mahigit 40,000 pesos naman ang kailangan ni Mami Rose para sa enrollment ng grade 2 na anak sa isang pribadong paaralan. Ilang narito ang tuition na nasa 22,000 pesos, mga libro na nasa 8,000 pesos, 5,000 pesos sa uniforme at mahigit 1,000 pesos na gastusin sa school supplies. Ayan, wala na naman yung pera ko. Paano ko ito pagkakasyahin sa buong buwan? Oh, hi guys! Hello guys! Ganyan mo ang mukha nyo. Ano ginagawa mo, Lot? Nagbabudget ako, te. Di ko na nga alam kung paano ko ito pagkakasyahin eh. Kaya ganyan pala mga kampanyo. May dalawa sa likod, babe. Ganyan din yung itsura. Ano ginagawa niyo, te? Nahihirapan din ba kayo mag-budget? Oo, te. Ang dami ko kasing gastusin. Ang dami ko pang kailangan bayaran. Nakakapagod na. Ang daming gastusin sa bahay. Ang dami pang gastusin sa school. Hindi ko na alam saan ako kukuha ng pera. Kaya nga ate, sumabay pa tong gastusin sa school eh. Alam, minsan naisip ko, paano kaya kung mag-part-time ako sa fast food chain? Oo nga, naisip ko rin yan. Kaya lang, paano i-schedule natin halos buong araw pag uwi pa natin? Kailangan pa natin gumawa ng assignment. Hindi na kaya ng oras natin. Ang dami natin ginagawa sa school. Paano natin isisingit yung pagtatrabaho natin? Ang hirap talaga maging mahirap. Alam ko naman na naiintindihan ko yung situation niya. Pero feeling ko may alam kami ni Shaira na makakatulong sa inyo. Kasi ito hindi siya tulad ng pagpa-part-time. Like, kaya mong kumita kahit na estudyante ka, mapagsasabay mo siya. Oo, kasi dito, hawak natin yung oras natin. Pwede tayong magtrabaho kung kailan natin gusto o kung kailan tayo maluwag yung schedule natin sa school at hindi din maapektuhan yung pag-aaral natin. Tsaka dito, sipag lang yung kailangan nyo. Kung ano yung sipag nyo, siya rin kita nyo. Diba? Ganun lang siya kadali. Baka naman illegal yan. Te, hindi tayo gadol. Dito talaga, sipag ang kailangan natin. Sipag, tiyaga, at diskarte. Kasi nga, sabi nga nila, walang mahirap sa taong nagsisikap. So, anong klaseng negosyo to? Ano nga dala ko siya today. Pwede kang kumita dyan. Tubig? Paano kikita dito? Anong klaseng tubig ba to? Ang tubig ay buhay at dito rin tayo pwedeng magtagumpay. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng isang tao ay ang tubig mula sa ating pagkain, pagligo, panglinis, panglalaba at iba pang pang-araw-araw na gawain. Kung kaya naman, ito ang siyang naging susi sa pag-asenso ng mag-asawang si Vincent at Annie Sulit ng Enagic Philippines. Tunghayan natin ang kwento sa likod ng kanilang tagumpay at kung paano rin natin maaaring pagkakitaan bilang isang estudyante at nagbabalak na maging entrepreneur ang parehas na negosyo. Tara na at samahan niyo kami sa Bonifacio Global City, Taguig. Ang rank up sa Enagic is 6A. So, as distributor, hindi lang kami basta nag-share ng utang din. So, nakipag-interact din tayo sa mga tao kasi direct selling marketing si Enagic eh. So, dapat marunong tayo makitungo sa mga tao
natin yung mga downlines natin or yung mga partner natin distributors para lumatuloy ang ating Enagic business. 47 years old na ako, then since 2016 kami dito sa Enagic World. So, gano'n na kami katara, 7 years na kami. I'm Vincent Sulit. I'm partner, husband and wife. Yan, the same distributor din kami. Ako lang dito sa Enagic. Halos sabay din kami nagsimula kasi once na naintindihan niyo yung marketing side ng Enagic, sabay na kami naging distributor. Halos 2016 din kami. Pero ang rank niya is mas mataas sa akin, 6.5 years. Sila ang magbibigay sa atin ng inspirasyon, payo at kanilang mga karanasan sa buhay bilang isang negosyanteng nagsusumikap at handang tumulong upang lumagurin ang mga nagnanais magsimula ng isang negosyo. International. So, meron itong ito ay almost 50 years na. Actually, 49 na ngayon. Next year, 50 years na. So, mula siya sa Japan. Ang kanyang business talaga is manufacturing ng water ionizer, yung machine. It's a medical device made from Japan. Yung water na pinuproduce, it's not a normal water. Kangen water ang tawag. It means back to origin. A Japanese term yun. So back to origin. So yung machine namin is made from Japan. Meron Enagic ng 25 offices, international offices sa 25 countries in 42 locations. So isa na nga itong nandito tayo sa Enagic Philippines sa Taguig City. Ito yung pinaka gold standard sa mga water ionizer. So may mga gumagaya din, mga iba na mas mababang price range. Pero syempre hindi pa rin nila ma-meet yung talaga standard nito. Kasi ito nga yung gold standard. So maraming certification, mga ISO, mga FDA, sa Institute, sa Japan, mga hospitals. Ginagamit actually ito sa hospital sa Japan as a medical device. Yung warranty niya, tsaka yung guarantee na quality niya will last na with proper care and maintenance 15 to 25 years. Itong water ionizer machine na Kangen machine is ito lang ang magiging first and only investment mo. Magaganon siya, ganun niya ginagaranti. Magiging ganito katibay itong machine. So per machine kasi may iba't ibang bilang ng plates. So may 3 plates, may 4 plates, hanggang 8 plates. Yung advance ko naman, ilang plates? Yung advance po is 8 plates. Enagic, K8, Develop K8, 8 titanium plates, 8 languages din to. Yung electrode plate, siya yung parang kumukuryente ng tubig. So, kukuryente niya yun into para makapag-produce ng alkaline. At the same time, may benefits yun. Hindi lang ordinary na tubig. So, healthy siya. From tap water, dadaan siya dito sa titanium. Ayan, drinking water na siya. Pansin nyo, may lumalabas din dito kanina. So, yan yung beauty water, the partner ni Kangen. Ang first property na itatest natin is the antioxidant. So, dapat may negative yung ORP meter natin. Negative sign yung ORP meter. Yung numbers nito indicator kung ilan yung antioxidant na or yung oxidation na meron dun sa liquid. So, yung ORP meter na tinatawag. So, dito, yung oxidation is nasa 250. So, medyo mataas din yan. So, 300. Ngayon, tatest natin kung may antioxidant ba yung liquid. So, dapat may negative sign siya. Yan, para sa soda. So, 257, 60. Then, ito naman yung dun sa distilled water. 240, wala pa rin siyang negative sign. Ito naman yung mga power drink.
Ito yung tap water. Pagpansinin nyo si tap water, halos siya yung mataas. Kasi may mga kung ano-ano ng pangkalan ng sinipan. Then ito yung Kangen water natin. So, si Kangen water, siya lang yung may negative side. Ang vitamin C is negative 50 ang count ng kanyang antioxidant. Ang green tea ay negative 100. So, kung yung Kangen water na iniinom nyo is nasa negative 200. So, ibig sabihin, times 4 siya ng power ng mga vitamins na available sa market. And times 2 naman siya ng green tea. So, ganun ka taas yung antioxidant ng Kangen water. Ikaw na lang. Lagyan mo. Pakilagyan. Salina mo lang siya ng unti-unti. Kunyari, ayan ang yan yung katawan ng tao. Sige pa. Yan, yung stress niya, yung pagod niya, yung exposure niya sa mga cellphones, radiation. Ito na lahat kasi masakit ang ulo niyo kasi tapos high blood ka pa. So, yan. Yan. So, anong gagawin ni Kangen sa inyo? Kung ito yan, nangihina kayo, may nararamdaman, open mo lang. So, from Kangen water, bihar. Yan. Tapos, naaman siya. Silang pa sa Kangen niya. Sige na. So, it is the alkaline. So sabi, ito ay pH tester. Ginagawa nito, tinetest kung acidic or alkaline ng liquid. Ginagamit din to sa mga swimming pool. So yan, kapag ang color niya is orange, yellow to orange, acidic yon. So ang soft drinks, wala ka ng antioxidants, sobrang acidic pa yan kasi orange yan. So yung pinaka-acidic. So nandun sino to? Distilled water, mga bottled water. Although malinis siya kasi nag-undergo siya ng process, pero acidic siya. So, ito rin yung mga power drink. Ganun din. Ito, yung regular water dito sa Enagic. Yan, tap water yan. Ito yung color niya. So, bluish siya. Maganda kasi yung tubig dito sa loob. Ito naman yung Kangen. So, yung Kangen water natin, blue to purple is alkaline. Yan. Sige. Pagsama-samahin ito. Ano mo siya? Itapat mo siya dun sa... Itong dalawa, tapat mo. Tapos yung dalawa sa kanya kasi wala pa siyang alba. Yan, sige. Iyan mo siya. Yan. Yan. So, kung ang katawan mo is sobrang acidic. Sabi sa study, ang sakit ay nabubuhay sa acidic na katawan ng tao. So, yung mga cancer, uric acid, hypertension, diabetic, dahil acidic daw ang katawan ng tao. So, kung iinom ka ng Kangen water, so yun unti-unti, tinutulungan niya na maging alkaline yung katawan mo. So, ito, pansinin mo to, ganyan mo lang. Yan. Sige, pakita mo siya na dun kang tapatam ng Kangen. Kanina, di ba, orange siya. Pero unti-unti, sa sobrang acidic, unti-unti, na tutulungan siya na maging alkaline. Kaya lang, matagal. So, katong example nitong distilled water, distilled kami. So, yun. So, yung mga inom na mga bottled water, pwede ka naman uminom eh. Tapos, magdala ka lang ng konting Kangen. Magdala ka ng isang Kangen. Kunya, punta ka Cebu. Alam na may isang buong machine dalhin mo. O, diba? Yung uminom ka ng tubig doon, pero haluan mo ng Kangen. Okay na. So, nagiging alkaline ka pa rin. So, nanyo-neutralize na yung acid doon sa ininom mo. So, sa school, dala kayo ng isang bote, pero pwede mo siyang ihalo doon sa tubig na binibili nyo sa school. Ayan. Sa sobrang acidic na katawan ng tao, kung iinom siya ng Kangen water, unti-unti matutulungan siya ng tao or bigla-bigla na mawala sa sinasabi, natutulungan siya ng Kangen water. Okay?
Hello po, bakit po nag-i-give po kayo dito sa canteen quarters? Simula nung nasubukan ko kasi siya, yung sipon sa kaubo, madalang kang katikan or iwas sakit. Tapos, malaking tulong ko sa akin sa UTI ko sa yung sa tonsil, nawala siya. Nang uminom ako niya, yung tubig na yun, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Hindi ako masyadong nagkakasakit, nilalagnat. Yun. Magiging distributor ka at the age of 19 as long as you have government ID. Yes, pwede. Ayan. So, ang marirekomenda po ba ninyo ito sa mga batang entrepreneur? Hindi ka naman niya i-require magtrabaho ng 4 na oras, di ba? 4 na oras sa mga food chain. Opo. Then, mabubugbog pa yung katawan nyo, di ba? Sa savings ninyo. Kasi parang bata pa kayo, meron na kayong naiipon. So, yung pinakabata, parang sabi niya, kaya siya distributor at a very young age na 18 years old. Kasi daw, yung commission niya, nilalaan niya yun para sa tuition fee niya at mga gagastusin pa niya dun sa medical course na kukuhanin niya. Kaya sa inyo, ganun din. Kung tatanong sa income, yung isang machine, kaya kayo student, isang machine, 12,000 yung basic commission nyo. Diba? So kung i-compare mo siya sa isang regular employee, sa isang araw, kunyari sa isang oras, nag-online ka, may kumuha ng machine, then may 12,000 ka na. I-times yung 12,000 sa 8 hours na ginagawa ng isang regular employee, magkano na yun? 12 times 8. Not 96,000 yun. Per day? So, per day. Pwede kang mag-income ng 96,000 per day. That is kung isa lang kumuha sa'yo sa loob ng isang oras at nagtrabaho ka lang ng 8 oras. So kung i-compare mo dun sa regular employment, mas okay talaga yung benefit mo dun sa Enagic. Ang investment ni Enagic, hindi yung membership na kailangan kang bumili ng produktong ganito para maging member ka. Hindi siya yung ganon. Nagkataon lang na kapag may machine ka, automatic distributor ka. So choice mo kung mag-active ka or hindi. Sa amin for a year, hindi kami active kasi user kami. Then later, nung napag-aralan na namin yung business side, so nag-engage, makikita mo na, di ba, compare mo 12,000 sa 8 oras, 96, or times mo na siya sa 26 days, kasi 26 days nagtatrabaho isang regular employee. So, ganun yung income niya. That is, dapat magsisipag ka. Ano na po ba yung mga naipundar ninyo because of Enagic po? Naipundar, syempre, nakatulong siya dun sa mga loan, sa mga bahay, sa car loan, pang-araw-araw. Kasama na rin yung mga additional machine na siyempre pandagdag sa marketing din ng Enagic. So, ano yung naging benefit namin? Sabi ni Vincent, yung bahay, siyempre yung pambaya doon, nakakatulong siya. Yung sasakyan, then yung mga machine na binili, siyempre tuition. Diba? Baon. Ang dami kong ampon, di ba? Hindi lang isang anakes ko. Marami kaming anak-anakan. Yun yung, kumbaga kay Enagic, marami siya naitulong. Marami ang naitulong ng pagnenegosyo kila Coach Annie at Coach Vincent. Ngunit hindi lamang ito nagtatapos sa mga naipundar nila, kundi sa mga biyayang naibahagi rin nila sa iba. Dahil sa kanilang pagsisikap, nakatulong sila sa ibang mga taong nangangailangan. Donation sa school. Ayan, so nagdo-donate din kami sa school nung isang beses, school supplies. Then meron kaming sinuporta na, ano yun yung sa halaman? Ang tagong na? School garden. School garden sa Calamba yun, Calamba, Laguna. So nagbigay kami ng fund, then sila na nagbili ng mga pananim. Then sino nag-benefit doon sa binigay mong ganitong amount lang, di ba? Yung mga estudyante, yung bunga nung tinanim nila, binibigay nila sa estudyante. Sample ko yung stroke patient. Di ba hindi ako nagpapabayad? So nung nagkaroon siya ng kakilala doon sa subdivision na Manila na bedridden din, hindi rin siya nagpabayad. Anong sabi niya? Kay Annie nga
binigyan niya lang ako ng libre at natulungan niya ako. Bawal i-claim na nakakagamot ha. Nakakatulong lang ang Kangen water natin. Pero sa Japan, ginagamit siya. So sabi niya, si Annie nga, binigay niya lang sa akin yung yung tubig ng free. So ako, bibigay ko rin siya sa iyo ng free lang. So yung bedridden na yun, natulungan niya yun. Bilang isang negosyante, hindi maiiwasan na dumaan sa ating buhay ang mga iilang hamon. At ang mga ito ay matapang na hinarap ng ating mga nakapanayam na negosyante. Ano po yung mga hamong kinakaharap niyo po dito po sa pagpapatakbo po ninyo ng business ninyo? Or ano po yung mga challenges na na-experience niyo po bilang distributor po namin? So yung sa challenges ng pagpapatakbo ng Enagic business namin as distributor, unang-una, syempre yung oras. Kasi both kasi nag-work kami. May regular work kami bukod dito sa Enagic. So pagka meron kang kailangan i-demo, syempre bibigyan mo ng oras yun. Kapag magkakanta kami ng event, nagkakanta kami ng event, usually on a weekends. Kasi yun yung weekdays kasi is pasok namin sa office. Siyempre yung people, kasi ang tao iba-iba siya, diba? Yes. So may individual differences na dapat nating malaman kung paano mo siya i-handle. Yung isa mukhang mabait pero sungit pala, o isa mukhang masungit pero mabait pala. So dapat alam mo rin yung proper approach sa kanila. Hindi po pwedeng kung ano yung kunyari ako, ganito na ako hindi po pwedeng ikaw yun. Kailangan mag-adjust ka dun sa client. Yes, hindi lang sa client, pati rin sa co-distributors mo, pati rin sa mga downlines mo, kailangan alam mo na paano sila i-manage. Kasi as a team kayo, gagalaw kayo as a team. Pag-angat namin, sabay din yung pag-angat nila. Hindi namin kasi iiwanan yung mga downlines So ganun, pag naintindihan yung marketing side din ni Enagic, hindi puro ikaw lang ang kumakabig dun sa business, puro ikaw lang. Hindi, kailangan ialagaan mo rin yung nasa baba. Ganun talaga yung pag-manage ng isang business para maging successful. Kasi yung competition naman, above naman sa Enagic versus dun sa iba niyang brands na available sa market. Dahil po dun sa nabanggit niyo po na mga struggles, ganyan, na mahirap nga po i-handle yung time since hindi po, may iba pa po kayong work bukod po dito. May mga pagkakataon po ba na sumagi sa isipan niyo na i-stop po ito or like mag-focus na lang po sa ibang career? Yung sa amin kasi, though yung time kasi factor kung paano mo siya i-handle, diba? Pero pag yung proper prioritization, weekdays, doon ka sa office mo, 8 to 5, diba? Doon ka sa office mo. Pagtapos ng 5 p.m. onwards, sarili mo na yung oras So yun, gagamitin mo na yung oras na yun, yung available time mo. Ganun kasi kami. So after office, Kangen ka na. Kapag Saturday, Sunday, wala namang office, Kangen na kami. So, hindi siya naging talagang ganun kahirap. Mahirap lang pag may nagpa-schedule na Monday to Friday. Ang gagawin mo na, pag may nagpa-schedule na Monday to Friday, yung downline mo, papupuntahin mo. Ganun. So, may mga ways naman siya kung paano mo i-handle yung mga opportunities. Baligtad pa nga yung ano yung pala kasi may time na give up. Tuloy na. Yung lang, yung sa kabilang yung permanent work ang pinag-isipan pa na oo, diba? Kaysa dito sa business. Kasi business, mas maganda pagtuunan ng time o panahon. Business kasi, kumbaga parang effort based yan Like kung regular work 8 to 5, fix lang yung income mo sa form of salary. So, may mga bonus mo yan, kaya lang 8 to 5, kapako ka dun. Ito lang compensation mo, kikitain mo. Like dito, pag nagsipag ka, maliit ka, tawag ka, mas marami kang kliyente, mga prospect, kung naka-close ka, di mas maganda yun. Effort based na. Kung ano yung sipag mo, yun din ang kikitain. So, hindi lang pagkatapos ng time ng hanggang 5 p.m. ang mo rin dito ang pagtatrabaho, pagbibigay ng effort beyond 5 p.m. May dagdag ako. Kasi sabi niya yung effort takes reward. At saka kasi pagka dun sa Enagic,
mas madidevelop ang tao. Mas madidevelop ako. Bakit? Kasi different tao, different exposure kayo. May na-expose ka sa mga nasa squatters area, pero may machine. Paano mo na-convince yun na bumili siya ng machine? Pero meron din mga regular employees, may mga underemployed, meron din mga higher-ups, may mga may-ari ng company, may-ari ng resort, may doctor, may nurse. So yung kumbaga exposure mo sa tao, hindi ka limited na pag naka 8 to 5 ka lang, yung mga kasama mo yung pa rin, di ba? Pero pag kay Enagic, hindi lang ito lang, limitado lang ang galaw mo. So maganda rin talaga si Enagic. Nade-develop niyo po yung communication and interpersonal skills po. Mahalaga rin bilang isang entrepreneur ang pagtatakda ng mga prioridad sa pagpapatakbo ng business. Ano po yung mga prioridad niyo po sa pagpapalago po nitong negosyo po niyo? Ayan, aftermarket. Tapos, aftermarket service. Siyempre, yung customer assistance. Ayun. Para kila Coach Annie at Coach Vincent, ang pagiging isang entrepreneur ay pagiging isang leader. At bilang isang leader, mahalagang naipapakita mo sa iyong mga kasama ang tamang mga pag-uugali. So, paano nyo po pinapalakas ang inyong leadership skills para sa inyong team? Siyempre, leadership by example. So, once na nag-set ng time and date ng isang event, kaya pupunta ka doon. On time, siyempre. Tsaka kung ano yung mga arrangement na napag-usapan, nadali mo rin. Kung nagkaroon ng tasking, gagawin mo rin yung task na assign sa'yo o yung assign mo sa mga teammates mo sa group. And then, ayun, kailangan encouragement din yung participate or attend ng mga ginagawa ng Enagic Philippines din ng mga organize nilang mga event, mga presentation, seminar, mga coaches training. Nag-attend din kami ng international training. Kahit nandito kami sa Pilipinas, nakaka-attend kami ng training. Kasi meron silang online, hindi lang sa Zoom. Minsan parang group lang kayo eh. At nagbibigay sila ng mga link. Dumating kami doon. So makikita mo mga iba-ibang nandun doon, kasama mo sila. Siyempre hindi ka naman naka-silent lang doon, di ba? Kaya nga kayo umatin ng training eh. So open nyo. So may Q&A naman siya, question and answer. Makikipag-participate din tayo. So yun, kumbaga si Enagic, hindi siya nag-engage, nag-dwell so much doon sa advertisement. Kasi malalang commercial eh, di ba? So ang ginawa niya sa tao. So pag makikita mo, parang lagi kaming tao, di ba? So instead na commercial, tao, dun siya, yun ang inalagaan niya. Yun yung pinaka-core niya, yung tao. Kasi direct selling marketing ng Enagic. Tapos circle of compassion. Sabi niya, paano pinalago ang leadership? Kailangan bilang leader, ka rin. Andun yung tiwala sa'yo ng mga tao mo, yung trust, yung respeto, at saka yung integrity mo. Yung trust kasi kapag kunyari, diba? Kasi may panaintin na yun sa marketing side. So, yung nag-work, kunyari ikaw, nag-work ka, o interest mo sa akin ngayon yung client mo, tiwala ka na hindi ko kukuhanin siya at ilalagay ko lang siya sa sarili ko. Alam mo na pag pinuntahan ko, sa'yo pa rin yun. Or kayo, kunyari, kayong dalawa, o different lines kayo. Pero within the group, kasi na-instill mo sa kanila yung ugali ng respeto, yung tiwala, yung integrity. So, kahit ikaw, pwede ka magpa-demo sa kanya, pasuyo na lang kasi nasa trabaho ko. So, tiwala ka na hindi niya kukuhanin yung sales mo. Kasi alam mo, nandoon yung, kumbaga nandoon yung proper attitude na na-instill sa'yo ng leader mo. So, bilang leader, kanya darating din yung time kami ngayon. Kasi kayo, darating din yung time ng yung mga distributorship under us, may tao din naman sila eh. So, dahil yun ang tinuro mo sa kanila, yun ang gagawin nila. Bilang isang entrepreneur, kaakibat nito ang mga responsibilidad hindi lamang sa iyong negosyo, kundi pati na rin sa iyong pamilya. Ano nga ba ang naging sikreto upang patuloy na lumago ang isang negosyo? Is ano po yung
naging lakas nyo or naging sikreto upang lumago at magpatuloy ang magandang kinabukasan ng inyong negosyo po? Secret po sa success. Secret. Judith. Alam niyo Judith? Judith. Ng mga bills. Judith. Okay po. Siyempre, yung mga bills na dumadating, kailangan. Nakita mo yung mga bills, kailangan bumangon. Kailangan magpalakas. Yung secret sa paglago ng negosyo. Ano, dapat kasi alam mo yung why mo eh. Bakit ka, diba? Bakit ka kailangan bumangon? Bakit ka kailangan magnegosyo? Bakit ka ganito? So, pag alam mo yung why mo, gagawin mo lahat. Diba? Hindi lang to sa Enagic kahit kayo sa school, diba? Yes, bakit kayo, ano yung secret nyo, diba? Ba't kayo nag-aaral? Bakit kayo successful sa pag-aaral, diba? Kasi may mga personal kayong bakit eh. May kanya-kanya tayong bakit. Una sa amin, family, diba? Yan talaga sa akin bakit, family. Tapos, ano pa? Bakit ka nag-work para bukod sa pamilya mo? Kasi gusto kong makatulong eh. Yan, di ba? Kasi kami, nung nagsisimula kami, hindi kami nagpapabayad, nagbibigay kami ng kanggin doon sa subdivision eh. So may mga umiigip sa amin sa bahay. Walang bayad yon. Although gusto nila magbayad, hindi kami nagpapabayad. Yung blessing ba ng pagtulong mo sa kapwa mo? Yun. Family talaga number 1. Kasi kung hindi dahil sa pamilya na kailangan mong buhayin, hindi wala. Diba? Ganun. Marami talaga. Bukod pa rin sa mga, sabi niya, syempre, yung mga dues mo, yung mga duties and responsibilities mo na magbayad ng bahay, syempre, utilities natin. Yun. So, isa pa rin yun. Pero iikot siya sa family. Tsaka yung sa pagtulong sa kapwa. Mula sa dokumentaryong ito, natunghayan natin ang kwento ng inspirasyon at determinasyon ng mga taong nagpupursige para sa pangarap. Masasabing hindi hadlang ang pagiging mahirap dahil sa pamamagitan ng sipag at pagsusumikap, maaabot at malalagpasan ang anumang pagsubok na kinakaharap sa buhay. Ang dokumentaryong ito ay naghahatid sa atin ng kwento ng mga taong nag-level up at hindi nagpadala sa pagsubok at hamon ng buhay. Paminsan-minsan, hindi ito ang takbo ng buhay na pinili natin. Ngunit ang desisyon na pagsikapan ang mga pangarap ay nasa ating mga kamay. Sa kanilang mga kwento, nahanap natin ang halimbawa ng kahusayan, pagtitiga at pagtitiwala sa sarili na nagbigay sa kanila ng daan upang marating ang kanilang mga pangarap. Ipinakita nila sa atin na sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok, maaari nating maabot ang kahit ano pa sa pamamagitan ng determinasyon at pagsusumikap. Muli, level up ang may pangarap at walang mahirap sa taong nagsisikap. Change your water, change your life. 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 Change your water, change your life.